Hello sa mga tagapakinig. Ako nga pala si Jessa. Hindi ko inasahan na dahil sa isang paghatak ng isang kambal sa kamay ko ay magbabago ang lahat. Sinong mag-aakala na ang simpleng pagturo at pagpilit sa akin ng mga bata ay makikilala ko ang tamang tao sa tamang oras at panahon. Kung paano ito nagsimula? Ito at pakinggan natin ang kanyang storya. Si Jessa Samaniego ay isang dalagang nasa edad 26. Simple, maganda, pero may pagka-mailap sa tao. Kung bakit? Ito ay dahil ulilang lubos na si Jessa simula bata pa ito. Walang umaalalay at umagapay sa kanya. Wala nang magulang dahil pumanaw na ang mga ito dahil sa isang sakuna. At wala ding mga kapatid dahil nag-iisa lamang siyang anak. Lumaki sa mga kamag-anak at pasa-pasa ng matitirhan. Hanggang sa paglaki ni Jessa at nakatapos ng kahit high school ay natuto itong dumiskarte sa buhay. Nag-online selling siya at kung minsan ay tumatanggap siya ng mga palutong pagkain kung may handaan. Solo na sa buhay ngayon si Jessa at wala na siyang ibang inatupag kundi ang magtrabaho at magtrabaho upang makaipon at hindi na umupa ng bahay. Pangarap kasi ni Jessa na makabili ng lupa at makapagtayo ng sariling bahay. Halos magsasampung taon na rin kasi simula nang umupa siya. Kaya naman, doble kayod siya para makaipon. Dahil sa pagiging abala ni Jessa sa buhay at trabaho, ay hindi niya nabibigyan ng oras ang kanyang love life. Yes, single pa si Jessa at never pang nagka-boyfriend. Wala ito sa bokabularyo niya at lalong hindi kailanman sumagi o pumasok sa isip nito. Naging mailap si Jessa sa pagiging malayo ang loob sa mga taong nakapaligid sa kanya. Yung tipong ayaw niyang napapalapit sa isang tao dahil nasa mindset na niya na balang araw ay iiwan din siya ng mga ito. In short, walang kaibigan si Jessa. May sarili siyang mundo. Merong event ang isa sa mga customer ni Jessa, kaya abala na naman siya sa pagluluto. Nagpunta siya ng maaga sa palengke para mamili ng mga kailangan niya. Hi Miss Ganda! Bati ng isang vendor sa palengke kay Jessa habang namimili ito. Umirap lamang si Jessa. Ang suplada naman nito. Singhal ng lalaki. Sisinghalan mo ba ako o pagbebentahan? Mataray na tanong ni Jessa. Suki na niya kasi ang lalaking ito, kaya sanay na ito sa kanyang katarayan. Pagbebentahan syempre. Ikaw pa ba, Miss Beautiful? Nakangiting tugon naman ng lalaki. At muling umirap si Jessa sabay ngiti. Pagkabili ni Jessa ng mga kailangan niya para sa mga lulutuin, ay dumiretso na rin siya sa pag-uwi. Maya-maya din ay tumawag ang kanyang customer. Jessa, pasensya ka na. Pwede kayang ipasabay na lang din sa'yo yung cake ng inay? Hindi na kasi kami nakabili eh. Alam mo naman na malayo kami sa bayan. Dadagdagan ko na lang yung payment ko sa'yo. Okay lang ba? Pakiusap ng customer ni Jessa sa kabilang linya. Syempre naman po, walang problema ma'am. Abot hanggang tenga ang ngiti ni Jessa nang marinig niya ang sinabi ng customer niya na dadagdagan na lang daw ang bayad sa kanya. Kaya naman, nagmadali nang pumunta sa mall si Jessa para doon siya makabili ng masarap at mamahaling cake. Pumasok si Jessa sa isang mamahaling pastry shop at pumili siya ng cake na alam niyang magugustuhan ng kanyang customer. Nang papunta na si Jessa sa counter para magbayad, ay may dalawang kambal ang humarang sa kanya at hinatak ang kanyang kamay palabas ng shop. Namilog naman ang mga mata ni Jessa dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya hinihila ng dalawang bata. Teka nga muna, sandali,
Sino kayong mga bubuwit kayo? At bakit ninyo ako hinahatak? Singhal ni Jessa. Nakatitig lamang sa kanya ang kambal at nakangiti. Ilang sandali pa, ay may biglang tumawag sa dalawang bata. Katkat! Joy! Sabi ng isang lalaki na nagngangalang James Rivera. Ang isa sa pinakamayamang bilyonaryo ng bansa. Isang negosyante at maraming pagmamay-aring lupain at malalaking kumpanya sa bansa. Kanila din ang mall na pinuntahan ni Jessa para bumili ng cake. Natigilan naman si Jessa nang makita si James. Hey kids, let go of her hands please. Malambing na utos ni James sa kambal. Umiling-iling ang dalawang bata. Mga bata, nagmamadali kasi ako eh. Baka pwede nyo na akong bitawan. Pinipilit ni Jessa na kontrolin ang kanyang inis dahil batid niyang ang kaharap na lalaki ay ama ng kambal. At tama nga siya. Si James ang daddy ng dalawang bata na may hawak sa kanyang kamay. Nasa edad 5 taon lamang ang kambal na ito kaya may pagkasutil pa. No! Tugon ni Katkat at may pagnguso pa. Napapakagat-labi naman si Jessa dahil pigil na ang kanyang galit. I'm sorry about this. Sambit ni James na sobrang nahihiya na sa dalaga. Saglit pa ay bumaling ito sa dalawang bata. Anak, kailangan na nating umalis and nagmamadali din siya. So you have to let her go. What do you want? Bibilhin ni Daddy. Panunuyo naman ni James sa kambal. Ay, ama nga. Nasambit ni Jessa sa isip nito. Baliwala naman ang panunuyo ni James dahil hindi pa rin ito nadala ang dalawang bata. Muli ay sabay umiling ang kambal. We want her! Sabay din nitong tugon. Napanganga si Jessa sa sinabi ng dalawang bata. Okay. Pwede ko ba muna siyang kausapin? Tanong ni James habang nakatitig kay Jessa. Okay, Daddy. Halos sabay namang tugon ng kambal. Sa wakas ay bumitaw na sila sa kamay ni Jessa. James Rivera, may I know your name? Hinayag ni James ang kanyang kamay sa dalaga. Tinanggap naman ni Jessa ang kamay ni James at nagpakilala. Jessa Samaniego. Nakangiting tugon ni Jessa. Ako yung father nila. They are Katkat and Joy and they are twins. Teka lang ha, kasi talagang nagmamadali ako. Sorry pero wala na akong oras para makinig sa introduction ninyo. Sige na. Hindi pa natatapos magsalita si James ay sumingit naman bigla si Jessa. At akmang aalis na sana ito nang biglang nagsalita si James. 50,000 pesos per month. Free accommodation, kuryente, tubig, internet, foods and benefits. You can cash advance right now kung kailangan mo. Kung gusto mo, ibibigay na ngayon ang buo ang magiging sahod mo. Dire-diretsong sambit nito. Natigilan si Jessa. Biglang lumaki ang dalawang tenga ni Jessa nang marinig niya ang sinabing halaga ng pera na sinabi ni James. Tila gustong tumulo ng laway ng dalaga dahil tunay namang napakamukhang pera nito. Bakit mo sinasabi yan? Patay mali siya na tanong ni Jessa. You heard my daughters. Gusto ka nila. Ikaw ang napili nilang maging babysitter nila. I can't say anything, neither complain. Whatever they want, I just say yes. Sumeryoso ang mukha ni James na parang ang kausap na ay isa sa mga investors niya. Iniisip niyang mabuti na kailangan ay maklose niya ang deal na ito. Hindi para sa company niya, pero para sa dalawang anak nito. Tila hinahabol ng hininga si Jessa. Hindi siya makapaniwala na magkakaroon siya ng ganitong senaryo na aalokin siya ng trabaho at ang sahod ay 50,000 pesos. Kahit magtriple kayod pa siya sa trabaho ay hindi niya ito kikitain.
Are you okay? Napansin naman ni James ang ikinikilos ni Jessa. Tumango-tango naman si Jessa at huminga ng malalim. Napaisip siya. Mukhang pera kasi si Jessa, kaya naman nagwawala ang tenga niya nang marinig kung gaano kalaking halaga ang offer sa kanya ng isang lalaking hindi naman niya kilala. Ngunit batid ni Jessa na isang mayaman si James at may kakayahan talagang magbayad sa kahit na magkanong halaga. Kailan ako magsisimula? Walang ibang nasambit si Jessa. Yay! Tuwang-tuwa naman ang dalawang bata sa tanong ni Jessa dahil batid nilang pumapayag na ito. Ngumiti naman si James dahil sa wakas ay pumayag na rin si Jessa na maging babysitter ng kanyang mga anak na kambal. Hindi man niya kilala si Jessa ay batid naman niyang mabait ang dalaga at nararamdaman niyang mapagkakatiwalaan ito pagdating sa dalawang bata. At sa hindi maipaliwanag na dahilan ay magaan ang loob ni James kay Jessa. Gayunpaman ay naisip pa rin ni James na magpa-background check ng buhay ng dalaga para makasiguro ito. Kinuha ni James ang number ni Jessa. I will call you later on today. See you. At nagpaalam na ng tuluyan ang mag-ama. Naiwan si Jessa na lutang pa rin at hindi makapaniwalang may bago siyang trabaho ngayon at malaki ang kitaan. Natauhan na lamang siya nang marinig niyang tumunog muli ang kanyang telepono. Tumatawag na pala ang customer niya. Nang araw ding yon at tumawag nga si James kay Jessa. Sinabi niyang pwede nang magsimula si Jessa kinabukasan. Naghanda na ng mga dadalhing damit si Jessa dahil lilipat na siya ng mansyon. Minabuti ni Jessa na ituloy pa rin ang pag-upa sa apartment na yon dahil naroon pa ang kanyang ibang mga gamit na naipundar sa pag-online selling at pagpa-part-time job. Saka ko na lang ho kukunin ang mga gamit ko kapag nakabili na po ako ng sarili kong bahay, Nay. Kausap ni Jessa ang matandang babae na may-ari ng apartment na kanyang inuupahan. Mukhang maganda ang bago mong trabaho ngayon, Iha. Sambit ng matanda. Sinabi niyo pa. Excited na tugon ni Jessa. Maya-maya pa ay may bumusina sa may kalsada sa tapat ng apartment niya. Driver ito ni James at sinusundo na si Jessa. Napanganga naman ang matanda at ganon din ang mga kapitbahay dahil sa gara ng sasakyang sumundo sa dalaga. Sumakay na si Jessa sa sasakyan at bumiyahe na sila papunta ng mansyon. Habang nasa biyahe ay hindi naman maintindihan ni Jessa ang mararamdaman. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Jessa. Habang binabagtas ng sasakyan, lulan siya ang daan papunta sa lugar kung saan magbubukas ng panibagong pahina ng buhay nito. Kinakabahan siya. Sana naman mababait ang kambal. First time kong mag-alaga ng bata. Sana kayanin ko. Aba, sayang ang pera. Ang laki-laki ng sahod eh. Sa isip-isip ni Jessa. Ilang minuto pa ay tumambad sa mga mata ni Jessa ang malawak na lupain. Sumunod ay natanaw na niya ang isang malaking mansyon na wala palasyo sa sobrang laki nito. Diyos ko, talaga naman palang napakayaman ni James. Naka-jackpot ka, Jessa! Kinilig-kilig na saloobin ni Jessa. Pakiramdam niya ay tumama siya sa loto dahil sa nararamdamang kagalakan sa bago niyang trabaho. Sobrang nasasabik si Jessa na magsimula na agad. Nang makarating na sila sa harap ng mansyon, ay mas nanlaki pa ang mga mata ni Jessa nang makita ang mas magagara at mamahaling sasakyan na nakaparada sa malawak na parking lot ng mansyon. Pinagbuksan siya ng pinto ng driver at pinagdala ng gamit. Pagpasok niya ng entrance ay sumalubong kay Jessa ang ilang maraming katulong na nakangiting bumabati sa kanya.
Sunod na sumalubong kay Jessa ay si James at ang anak nitong kambal. Hi! Bati nito sa kanya. Hello. Naiilang naman na tugon ni Jessa. Hindi pa rin siya makamove on sa nakikitang karangyaan ng magiging amo nito. Hello po! Halos sabay na bati naman ng kambal. Ngumiti naman si Jessa. Kumain ka na ba? Come and join us for breakfast. Yaya ni James. Lumakad na sila sa dining area at nanlaki na naman ang mga mata ni Jessa sa maraming pagkaing nakahain sa mesa. Hindi magkandamayaw si Jessa kung saang dako siya titingin. Napapalunok siya sa sarap ng mga pagkain. Napansin naman ni James ang pagkatakam ng dalaga. Napangiti ito. Eat all you can, Jessa. Huwag kang mahihiya dito sa amin. Just feel at home. Nakangiting sambit ni James. Matipid naman ng ngiti ang tugon ni Jessa. Naiilang pa rin siya. Nahihiya. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na kakain si Jessa ng masasarap na pagkain. Hindi siya kailanman nakaranas na kumain ng almusal na katulad nito. Dahil sa sobrang pagtitipid niya sa kanyang sarili, ay madalas kainin lamang ni Jessa ay pandesal na may palamang dairy cream. Ayun lang. Hindi na pinalampas pa ni Jessa ang pagkakataong iyon. Nilantakan na nito ang mga nakahain. Kahit anong hiya niya, ay hindi pa rin naman naitago ni Jessa ang pagkasabik sa mga masasarap na pagkain. Patay mali siya na lamang si James na kumakain at hindi tinitignan si Jessa upang hindi ito mapahiya. Samantalang ang kambal naman ay hindi maalis ang tingin sa bago nilang babysitter. Napapanganga na lamang sila at magkakatinginan. Si Jessa walang pakialam. Pagkatapos kumain, ay kinausap ni James si Jessa sa kanyang opisina. Hawak ang mga dokumento na naglalaman ng pagkatao ni Jessa ay masinsinang kinikilatis ni James ang dalaga. So, ulila ka na palang lubos. I'm sorry about that. I guess it's really timing na stay in ka dito sa amin. Sana okay lang sa'yo if I made some background checking about sa buhay mo. You know, for assurance na okay ang kambal ko. Kumunot ang noo ni Jessa. Mukha ba akong masamang tao, sir? Biglang sambit pa nito. Kinaway-kaway ni James ang dalawang kamay sa hangin. No. It's not like that. I know, and I can feel naman na okay ka and mabait. You're nice actually. Pero sana maintindihan mo na I'm their dad. I just want to make sure all the best na nabibigay ko lahat para sa kanila. Tumango naman ng bahagya si Jessa. Oh, by the way, you can call me James. I just don't feel it. Kapag tinatawag mo akong sir, it's awkward. Nakangiting sambit ni James. Sigurado kayo? Nakaramdam tuloy muli si Jessa ng pagkailang. Yes. Ngiti ang naging tugon ni Jessa. Anyway, regarding sa magiging trabaho mo, Jessa, madali lang naman. Titignan mo lang at babantayan palagi ang dalawang bata. Ihahatid at susunduin palagi sa school. Kapag nandito sa mansyon, you will just look after them. About naman sa homeworks nila, project or anything about sa school, may tutor silang dalawa. Kaya hindi mo na kailangan pang abalahin ang sarili mo tungkol doon. If gusto nilang mamasyal, sasamahan mo sila as well. Make them happy. That's all. Kung ano man yung gusto nila, please make sure ibibigay mo. If hindi mo kaya, you can tell me. Nagkakaintindihan ba tayo? Paliwanag ni James habang nakatitig ng mata sa mata ng dalaga. Tumango si Jessa. Huminga siya ng malalim dahil akala niya'y tapos na ang amo sa pagsasalita. Madali lang kung iisipin, Jessa. Pero tatapatin kita. Sumeryoso ang mukha nito. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Jessa.
Hindi sila mga ordinaryong bata na katulad ng inaakala mo. They are girls, pero yung kakulitan nila, panglalaki. Binalaan ni James si Jessa. Ngumiti ito. Walang problema sa akin yon. Mukha namang mababait yung kambal eh. Alam kong hindi ako may hirapan sa kanila. Akong bahala. Tila mayabang pang tugon nito. Tumaas ang 2 kilay ni James. Okay, mabuti kung ganon. Well, sana magtagal ka at matyaga mo ang 2 anak ko. You can leave now. Sambit pa nito. Bahagya nang ngumiti si Jessa habang dahan-dahang tumatalikod kay James. Paglabas niya ng opisina, ay biglang napaisip si Jessa kung anong nais na iparating ng sinasabi ni James. Pero dahil ayaw niyang mag-isip pa, ay isinantabi niya na lamang ni Jessa ang bagay na yon. Sinamahan ng mayordoma si Jessa sa magiging kwarto nito at sobrang manghang-mangha ito dahil sa lawak at ganda ng silid na ibinigay sa kanya ni James. Ikaw na ang bahala dito. Aniya ng mayordoma at iniwan na si Jessa. Pagkaalis ng mayordoma ay tumulon bigla si Jessa sa malambot niyang kama. Ay, ang lambot ng kama ko. Tapos, ang bango-bango pa ng kumot. Lord, thank you. Para akong nasa palasyo. Kinilig-kilig pa si Jessa habang yakap-yakap ang malambot niyang unan. Dala ng pagod at maaliwalas na ambience ng kanyang bagong silid, ay hindi na namalaya ni Jessa na nakatulog na pala ito. Kinabukasan ay maagang nagising si Jessa. Unang araw ng trabaho niya bilang babysitter ng kambal, kaya naman excited din ito. Pinuntahan nito ang silid ng 2 bata upang i-prepare na sila sa kanilang pagligo at pagpasok sa eskwela. At sa pagpasok pa lang ni Jessa ng kwarto, ay tumambad sa kanya ang 2 batang tila anghel kung matulog. Ang gaganda nila, kamukha nila si James. Nasaan na kaya ang mami nila? Nagkaroon ng interes si Jessa kung sino ang dating asawa ng kanyang amo. Luminga-linga siya sa paligid dahil nagbapakasakali siyang may makita siyang litrato at sa ibabaw ng study table ng 2 bata ay nakita ni Jessa ang isang portrait. Litrato yon ng kambal, kasama ang isang babae. Napakaganda ng babaeng yon at higit na nakahawig ng kambal. She's our mom. Nagulat si Jessa nang biglang may nagsalita mula sa kanyang likuran. Ay, Bernard mo! Napapikit na reaksyon ni Jessa. Joy pala. Katkat po ang name ko. Magiliw na tugon ni Katkat. Ikaw pala si Katkat. Sorry magkamukha kasi kayo eh. Sambit ni Jessa habang nakayoko at tinititigan ang bata. May small na mole po ako sa baba ng labi ko, pero si Joy, wala po. Paliwanag pa ni Katkat. Tinignan naman ni Jessa ang taling ni Katkat. Oo nga no, kaya pala hindi nalilito si daddy niyo sa inyo kasi ayan yung palatandaan niya. Nakangiting sambit ni Jessa. Tumango-tango si Katkat. Katkat, sorry sa tanong ko ha, pero nasa na yung mami niyo? Hindi mapakali si Jessa kung nasaan ang mami ng kambal, kaya tinanong na nito si Katkat. She's in good hands now. Matagal na po siyang kinuha ni Papa Jesus, sabi ni Daddy. Tugon ng bata. Biglang nalungkot ang mukha ni Katkat. Sorry Katkat, hindi ko sinasadya na tanungin yung tungkol sa mami mo. Mas mabuti pa siguro, gisingin mo na si Joy kasi maliligo na kayo. Nakangiting sambit nito. Sumunod naman si Katkat sa sinabi ni Jessa at ginising ang kakambal na si Joy. Joy, wake up! It's time to take a bath! Hinahatak ni Katkat ang kamay ng kapatid. Ang aga-aga pa eh.
Reklamo naman ni Joy. Nang mahanda na ni Jessa ang tubig sa bathtub para sa kambal, ay lumabas na siya sa banyo upang tawagin ang dalawang bata. Natutulog pa rin si Joy. Joy, gising na ikaw baby, may pasok po kayo. Malambing na sambit ni Jessa. Umungot muli si Joy at dahan-dahan ding bumangon. Nagmulat ito ng mata at nang makita si Jessa ay ngumiti ito ng malugod. Hi, Jessa! Sambit ni Joy. Good morning! Halina kayong dalawa at maliligo na po. Sambit ni Jessa. Sumunod naman ang kambal kay Jessa at dumiretso na silang tatlo sa may banyo. Pagkatanggal ng parehong damit ng kambal, ay lumubog na ang dalawa sa bathtub. Pinaliguan na sila ni Jessa. Naunang natapos na paliguan ni Jessa si Katkat, kaya naman binabanlawan na niya si Joy. Pero hindi pa man natatapos si Jessa na banlawan si Katkat, ay nagbasa na ulit si Joy gamit ang kabilang shower. Naku naman Joy, nabanlawan na kita hindi ba? Mahinahon na saway ni Jessa. Sa halip na tumigil si Joy, ay tumakbo pa ito papunta sa bathtub at nakipagharutan sa kakambal nito. Ay! Napasigaw si Jessa sa nerbiyos dahil sa ginawa ni Joy. Joy, baka naman madulas ka sa ginagawa mong yan. Mangyak-ngiyak na sambit ni Jessa. Nagtinginan ang kambal at biglang binasa ang dalaga. Dito ka na lang din maligo kasabay namin, Jessa! Sabik na sambit ni Katkat. Ha? Dito? Nabigla namang reaksyon ni Jessa. Dahil tila nakaramdam ng sabik na makaligo sa bathtub, ay walang alinlangan na lumubog si Jessa kasama ng kambal. Yay! Halos sabay na tugon ng dalawang bata. Tuwang-tuwa sila nang sumabay ng maligo sa kanila si Jessa. Naglaro sila, nagharutan at nagtawanan. Hanggang sa hindi na napansin ni Jessa ang oras. Maya-maya pa ay biglang sumulpot si James. What's the meaning of this? Singhal ni James na hindi makatingin ng diretso kay Jessa dahil sa manipis na suot nito. Agad na nagbanlaw ang tatlo at naghintay na si James sa may dining area. Pag-upo nila ay hindi nagsasalita si James. Mukhang wala ito sa mood. Nagsimula na silang kumain ng almusal. Katahimikan ang bumalot sa hapagkainan. Alam mo ba kung anong oras na, Jessa? Si James na ang bumasag ng katahimikan. Napalunok naman sa nerbyo si Jessa dahil batid niyang galit ang kanyang amo. Sorry, nadala na rin ako ng galak ko kanina kaya hindi ko na napansin yung oras. Paliwanag ng dalaga. This won't happen again. Seryosong tugon ni James. Tumango ng bahagya si Jessa at tumingin sa kambal. Umiwas naman ang tingin ng dalawang bata na tila napapahiya sa kanya. Nang matapos na silang kumain, ay sumakay na ng sasakyan ang kambal kasama si Jessa. Walang naging imikan sa buong biyahe nila papunta ng eskwela dahil nawalan ng gana si Jessa. Hindi niya lubos na akalain na pagagalitan siya ng amo niya sa unang araw ng kanyang trabaho. Pero alam din naman ni Jessa sa sarili niya na kasalanan niya din. May parte lang sa puso niya na nakakaramdam siya ng kaunting inis sa kambal dahil kung nagpasaway lamang ang dalawa kanina ay hindi sana siya mapapasabay sa pagligo at malilingat sa oras. Pagkarating nila sa school ay hinatid na ni Jessa ang kambal sa room nito upang makilala siya ng teacher ng dalawang bata. Good morning, ma'am. Bate ni Jessa sa teacher ng kambal. Hi, good morning. Seems you're the new babysitter of these twins? Tugon naman ng teacher. Tumango naman si Jessa. Opo ma'am, hinatid ko lang po para makilala niyo ako. Yun po kasi yung bilin ng daddy nila. Jessa nga po pala.
Nakangiting pagpapakilala ni Jessa. Nag-make face naman ang teacher. Well, nice to meet you, Jessa. Good luck sa pag-aalaga ng kambal. Napakabait niyan. Tila may laman ang mga salita ng teacher. Kumunot naman ang noo ni Jessa. Mabait naman po talaga sila, ma'am. Depensa ni Jessa kahit alam na niya ang ibig sabihin ng teacher ng kambal. Yes, they are. Actually, kasama ang kambal sa mga top-notchers ko. Pareho silang matalino, pero there's one thing na lumilihi sa ugali nila. They are more than boys kapag nagsimula na silang maging makulit. To be honest, pang-ilan ka nang nagiging babysitter nila. As in, walang tumatagal. Kaya this time, ayaw mo hoping na matagalan mo sila. Kasi nahirapan din naman ako kung every other week na lang, iba-iba yung naghahatid sundo sa kanila dito sa akin. And one more thing, not all people can handle those kind of behavior pagdating sa kakulitan nila. I'm afraid na kung ibang tao na naman ang pumalit sa'yo, possible saktan sila. You look nice, Jessa. Sana matyaga mo ang ugali ng kambal. O siya, dyan ka na. See you around. At pumasok na ang teacher sa loob ng room. Naiwang napapaisip si Jessa at pagkaraan lamang din ng ilang segundo ay bumalik na siya sa kotse. Bumalik na sila ng driver sa mansyon. Pagdating doon ay nagkataong nasa garden si James. Nakita nito ang pagbaba ni Jessa mula sa sasakyan. Jessa. Tinawag ni James ang dalaga. Natigilan si Jessa at bahagya ng humarap dahil patid niyang si James ang tumawag sa kanyang pangalan. Hindi pa ba siya tapos na pagsalitaan ako? Ano na naman kayang sasabihin niya? Nairitang sambit ni Jessa sa kanyang sarili. Naiinis man, ay nakangiti pa ring humarap ang dalaga kay James. Bakit? May kailangan ka ba? Tanong ni Jessa. I'm sorry, Jessa. Diretsong tugon ni James. Napanganga naman si Jessa sa kanyang narinig. Sorry? Para saan? Patay mali siya na tanong pa ni Jessa. Gayong batid naman niya kung ano ang inihihingi ng sorry ng kanyang amo. Sorry kung napagsabihan kita kanina during breakfast. I mean, sa harap ng mga bata. Nabigla din ako. I know, it's not appropriate na pagsabihan kita habang kumakain. Sambit ni James. Ngumiti ng tipid si Jessa. Gumaan ng bahagya ang dibdib nito. Okay lang yun, Sir James. Naintindihan ko naman kung bakit ka nagagalit. Kasalanan ko din naman. Nagpadala ako sa pagiging isip bata ko. Hindi makatingin si Jessa sa mga mata ni James dahil nahihiya pa rin siya sa ginawa nito. Nagpaalam na rin siya agad kay James dahil hindi matagalan ni Jessa ang makaharap ang amo. Sige, papasok na ako sa loob. Akmang tatalikod na sana si Jessa. Wala naman ng dalawang bata. Why don't you come with me? Biglang yaya ni James. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jessa. Iba ang pakiramdam niya kapag silang dalawa lang ng amo ang magkasama. Sobra siyang naiilang. Saan pupunta? Tanong ni Jessa nang humarap siyang muli kay James. I wanna give you a treat. Let's say welcome treat ko sa'yo as babysitter ng anak ko. I will bring you to places na deserve mong puntahan. Tugon nito. Hindi malaman ni Jessa ang itutugon. Tila napipipi ito. Idagdag ko sa salary mo yung payment ng oras na kukunin ko sa'yo. Is that fair? Seryoso ang mukha ni James. Lumaki ang dalawang tenga ni Jessa. Pagdating kasi sa pera, nagkakaroon siya ng gana. Ngayon na ba aalis? Nakangiting tanong nito. Napangisi si James dahil batid niyang natuwa ang dalaga.
Nakukuha rin kasi ni James ang kiliti ni Jessa at naiintindihan niya kung bakit ganito na lamang tuwa nito kapag pinag-uusapan nila ang tungkol sa sahod. Ginamit ni James ang kanyang sasakyan at hindi sila nagsama ng driver. Siya mismo ang nag-drive papunta sa lugar kung saan niya naisip na dalhin ang dalaga. Ilang minuto pa ay nakarating na sila doon. Laking gulat ni Jessa dahil naroon na sila sa mall kung saan siya bumili ng cake ng nakaraan at kung saan niya nakilala ang mag-ama. Anong ginagawa natin dito? Nakakunot ang noo ni Jessa. Well, it's a mall. Ano bang ginagawa sa mall? Natatawang tugon ni James na tila may pangaasar ang tono. Nakaramdam naman ng pagkapikon si Jessa at hindi na napigilang mapairap. Mabuti na lamang at tumalikod na si James at nauna nang maglakad. Kaya naman hindi nito nakita ang pag-irap sa kanya ni Jessa. Mulmul mong mukha mo. Kaya ka nga tinatanong kasi hindi ko alam ang gagawin natin dito. Malay ko ba diba? Naiinis na sambit ni Jessa sa isip nito. Sumunod na lang din siya kay James sa pagpasok sa mall. Laking gulat ni Jessa nang sinalubong sila ni James ng 4 na security. Bakit may lumapit sa amin ng security? Sana sinama na lang niya yung bodyguard niya. Sa isip-isip muli ni Jessa. Saglit pa ay lumapit ang isang matangkad na lalaki. Bumati ito kay James at may ibinulong. Nang makita ni Jessa ang tag name sa damit na suot ng lalaki, ay nabasa niyang manager ito ng mall. Walang kaalam-alam si Jessa na ang tinutungtungan nilang mall ngayon ay pagmamay-ari ni James. Kaya naman, may 4 na security guards ang lumapit sa kanila at manager na bumulong kay James upang mag-report. Maya-maya pa ay pumasok sila sa isang salon. Lumapit ang pinaka-head ng salon at kinausap si James. Tulad ng ginawa ng manager, ay malugod din itong bumati kay James. Ikaw nang bahala sa kanya. Babalikan ko na lang siya, okay? Sambit ni James sabay bumaling kay Jessa. You will be fine here. May dapat lang akong asikasuhin. Yun lamang ang sinabi ni James at iniwan na ang dalaga. Hindi naman na nakapagsalita si Jessa at pinagmasdan na lamang si James palabas ng salon. Naiwan siya kasama ng babaeng head ng salon. What's your name? Tanong nito kay Jessa. Jessa? Nakangiti namang tugon ng dalaga habang umuupo siya sa harap ng salamin. Hawak-hawak ng head ang buhok ng dalaga. Jessa, what a nice name you have. Bagay sa'yo yung name mo, iha, kasi maganda ka. Mabuti naman at hindi na kami mahihirapan sa pagma-makeover sa'yo. One more thing, sa dami na nang naging babysitter ng anak ni Sir James, ikaw po lang yung dinadala niya dito para ayusan namin. I think, bet ka ni boss. Kumunot naman ang noo ni Jessa at napapatawa sa sinasabi ng head. Boss? Boss niyo si James? Usisa ni Jessa. Oo, siya ang may-ari ng mall na ito. Hindi mo ba nalalaman? Pagtataka ng head dahil walang kaalam-alam si Jessa na si James ang may-ari ng mall. Natigilan saglit ang dalaga. Sobrang yaman naman pala talaga ni James. Kaya pala, baryan na lang sa kanya ang pasahod niya sa akin na 50,000. Bukod sa nagulat si Jessa, dahil sa natuklasan niyang pagmamay-ari ni James, ay napaisip din siya sa sinabi ng head niya na siya lamang ang bukod tanging dinala ng amo sa salon upang ipaayos. Ano nga kayang meron? Pero dahil wala namang pakialam si Jessa, ay isinantabi na lamang niya ang sinabi ng head. Marahil ay nagkataon lamang, pakiwari pa niya. Matatapos nang ayusan si Jessa nang dumating si James. How's everything here? Tanong ni James. At tumambad sa harapan niya ang kakatapos-tapos lang ayusan na si Jessa.
Kumislap ang mga mata ni James nang makita niya ang mas bumubusilak na kagandahan ng dalaga. Mas gumanda pa si Jessa na tila isang diwata sa paningin ni James. Napanganga si James habang tinitignan si Jessa. Nakaramdam naman ng pagkailang si Jessa sa mga titig ng amo. Nagustuhan niyo po ba, Sir James? Tanong ng head. Ngumiti si James. Fantastic. Nakangiting tugon nito. Pagkatapos nila sa salon, ay dinala naman ni James si Jessa sa isang mamahaling butik. Ang ganda naman ng mga damit dito, pati ang mga bag. Ang elegante. Sigurado akong mahal din ang benta dito. Sambit ni Jessa sa isip-isip niya habang walang mayaw ang lingan niya sa paligid. Naging busy naman si James sa pagkikipag-usap sa head din ng butik kung nasaan sila. Lumapit si Jessa sa isang bag na nakadisplay doon. Ang ganda naman ito. Tinignan ni Jessa ang presyo. Ay, sus Mariosep po, 30,000? Grabe naman ka-OA ang presyo, uy. Pabulong na sambit ni Jessa dahil nagulat siya sa presyo ng maliit na leather bag na hawak nito. Get it. Napaindak si Jessa sa gulat nang marinig niya ang boses ni James mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bag sa display area at humarap kay James. Nagtama ang kanilang mga mata. Ilang segundo, saglit pa ay umabante si James palapit kay Jessa. Bumilis ang tibok ng dibdib ni Jessa. Nakaramdam siya ng kaba. Papalapit na ng papalapit si James sa dalaga. Nais ni Jessa na humakbang paatras, ngunit malabo yun dahil sa istante na nakaharang sa likuran niya kung saan nakadisplay ang mga bag. Isang dangkal na lang ang layo ng kanilang mga mukha sa isa't isa. James. Sobrang bilis na ng tibok ng puso ni Jessa na tila nais nang tumalon palabas. Subukan mong gumawa ng hindi dapat, makukuha mo ang pinakamalupit kong suntok. Sa isip-isip ni Jessa at nakahanda na ang kamao niya bilang panangga sa kung anumang masamang balak ni James sa kanya. Napapikit na lamang si Jessa sa unti-unting paglapit ng mukha ng amo sa kanyang mukha. It's nice. Marunong ka palang pumili ng magandang designs ng mga bag. Sambit ni James. Pagmulat ng mata ni Jessa ay napakagatlabi siya dahil sa hiya. Kinuha lamang pala ni James ang bag na nakadisplay sa likuran nito. Please come with me. Sukatin mo lahat ng napili kong damit at sapatos para sa'yo. Sambit ni James habang naglalakad. Sumunod naman si Jessa. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang iba't ibang klase ng damit na nakadisplay sa harapan nito. Ganon din ang mga sapatos. Napalunok si Jessa sa sobrang gaganda ng mga kasuotang yun. Go on, Jessa. Magsukat ka. Nakangiti si James sa dalaga. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Jessa. Minsan lang naman to. Sa isip-isip ng dalaga, sabay kuha ng ilang maliit na damit at dinala yon sa fitting room. Isa-isang sinukat ni Jessa ang mga damit na pinili para sa kanya ni James. Bawat paglabas ni Jessa sa fitting room ay walang oras na hindi napapahanga si James sa labis na kagandahan ni Jessa, suot ang mga damit na bagay sa dalaga. May kung anong nakaraan at alaalang bumabalik sa kaisipan ni James sa bawat damit na isinusuot ni Jessa. Halos lahat ng napili ni James para sa dalaga ay sukat na sukat dito at bagay na bagay. Maging ang mga sapatos ay sukat na sukat din. Ibinili din ni James ng iba pang mga mamahaling bag si Jessa. Halos mapuno ang sasakyan ni James sa dami ng pinamili nila. Wow. Huminga ng malalim si James pagkaupo niya sa driver's seat. Salamat ha. Biglang sabi ni Jessa. Napatitig naman si James sa dalaga at ngumiti.
Napasaya ba kita? Tumango ng marahan si Jessa. Siguro naman, bawi na ako sa mga nasabi ko sa'yo kaninang umaga. Iba ang mga titig ni James sa mga mata ng dalaga. Mga titig na tila nakakatunaw. Ha? Wala na yun ano? Natatawa si Jessa. Napatawa din naman si James. Nagugutom na ako. Ikaw ba? Kumain na muna siguro tayo. Tumingin si Jessa sa kanyang relo. Malapit nang umawas ang dalawang bata. Sunduin ko na lang muna sila. Akmang bababa na ng sasakyan si Jessa. Hey, Jessa, saan ka pupunta? Awat ni James. Susunduin ko ang kambal. Seryosong tugon ni Jessa. Bakit? Nandito naman ako, Jessa. Tayo na lang ang susundo sa anak ko. Saan mo pa balak sumakay? Nakakunot ang noo ni James. Napapikit na naman si Jessa sa sobrang hiya. Ay, oo nga pala. Ano ba naman yan? Sorry nawala kasi sa isip ko na pwede namang tayo na lang ang sumundo sa kanila. Napapakamot sa batok na sambit ni Jessa. Sobrang namumula siya sa hiya. Ay, ano ka ba naman, Jessa? Sobrang tanga mo naman sa part na yun. Ano bang nangyayari sa'yo? Sa isip-isip nito, napapailing na lang si James at napapangiti. Sobra siyang nagigiliw kay Jessa. Hindi niya maipaliwanag sa kanyang sarili, pero masaya si James sa presensya ng dalaga. Ibang saya ang nararamdaman niya kapag kasama niya ito. At ngayon niya lang ulit ito naramdaman simula nang mabiyudo siya. Nanatiling tahimik si Jessa habang nasa biyahe. Nakatanaw lamang siya sa may labas ng bintana ng kotse. Nahihiya lang talaga ito. Hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa utak ni James. Akala siguro ni James, tanga ako. Sa isip-isip ni Jessa. Baka matunaw na ang kalsada sa kakatanaw mo dyan. Binasag ni James ang katahimikan sa kanilang pagitan. Napalinga naman si Jessa kay James at nakita niyang sumulyap ito ng ngiti sa kanya. May tila kilig na naramdaman si Jessa sa mga ngiting nasilayan niya kay James. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Hindi niya mahinuha kung bakit ganito na lamang ang naging pakikitungo sa kanya ng kanyang amo. Ayaw naman ni Jessa na mapalagay ang loob na bigyan ng kahulugan ang pinapakita ni James sa kanya. Ilang saglit pa ay nakarating na sila sa school ng kambal. Akmang bababa na sana si James ng sasakyan. Ako na lang ang susundo sa kanila. Ngumiti namang muli si James sa dalaga. Okay. Nakamasid naman si James sa dalaga habang papalayo ito. May similarities talaga sila. Sambit ni James sa kanyang isipan. Naalala niya pala ang namayapang asawa. Medyo nahahawig pala ito kay Jessa kapag ngumingiti. Maging ang ibang kilos nito ay may pagkapareho din. Nakarating na si Jessa sa room ng kambal. At laking gulat niya nang makitang umiiyak si Joy. Naroon si Katkat na yakap-yakap ang kakambal at isang nanay na hawak ang kanyang anak sa kamay. Pinapagalitan nito ang dalawang bata. Napatakbo si Jessa sa dalawang kambal. Anong nangyayari dito? Bakit niyo sinisinghalan ng dalawang bata? Mataray na tanong ni Jessa. Ngumisi ang babae sa kanya. You must be the yaya of these two wicked twins. Galit na galit ng nanay. Tumaas ang kilay ni Jessa. Hoy! Sinong wicked twins na sinasabi mo dyan? Baka ikaw, kasi pumapatol ka sa bata. Saka, FYI lang ho, hindi po ako yaya. Babysitter ho ako. Singhal ni Jessa at hindi rin nagpatalo. Pinatulan rin ni Jessa ang nanay. Bigla namang dumating ang teacher ng mga bata. Ay, teka lang ho, wag ho kayong mag-away dito Awat nito sa dalawang nag-iiringan. Bumaling ang teacher kay Jessa. Jessa, mabuti naman nang nandito ka na.
Ang totoo niyan, yung dati talaga nila ang kailangan kong makausap. Pero alam ko namang busy person talaga si Mr. Rivera, kaya ikaw na lang din ang kakausapin ko regarding sa nangyari. Aba, hindi naman pwedeng palaging busy ang dahilan, ma'am. Kailangang makausap din natin ang ama ng kambal para aware siya sa kalokohan ng dalawang anak niya. One more thing, I don't think pwedeng makipag-interfere ang isang yaya pagdating sa ganitong kaso. Hindi pa man tapos ang teacher magsalita, ay sumingit na ang nanay ng bata. Nakakaintindi ka ba? Hindi nga ako yaya. Napipikon na si Jessa. Sandali lamang. Tumaas na ang boses ng teacher. Baka naman gusto ninyong manahimik at huwag nang magtalo sa harapan ko, Mami, Jessa. Kunting respeto naman. Kayo po, Mami, intindihin po natin ang daddy ng kambal dahil alam niyo naman po ang sitwasyon nila na wala na silang ina, na may karapatan si Jessa na makausap regarding sa dalawang bata dahil siyang nag-aalaga dito. Ngayon, ikalma ho natin ang ating mga sarili. Bumaling ang teacher kay Jessa. Ikaw, Jessa, makinig ka. Nabanggit ko na rin naman sa'yo, hindi ba ang ugaling meron ng dalawang bata? Hindi ko na rin alam ang gagawin sa kanila sa totoo lang. Sobra silang nagpapapansin. Hindi naman nagkulang si Mr. Rivera sa suporta sa kanila during activities. Pinipilit ng daddy nila na maka-attend kapag special occasions like family day. Yun nga lang, when it comes like this, I don't have that chance. Ngayon, nanarito ka naman and you have access para makausap si Mr. Rivera ng masinsinan. Sana mapagsabihan naman ang dalawang bata. Ano po bang ginawa ng kambal? Nakakunot ang noo ni Jessa. Huminga ng malalim ang teacher. Binubuli kasi nilang dalawa ang lahat ng mga kaklase nila. Kung minsan may mga pranks din sila. Ngayon naman ang ginawa nila, kinulong nila sa banyo ang anak ni Mami. Mabuti na lamang at may kasunod na kaklase na magbabanyo kaya nabuksan agad ang pinto at nakalabas ang bata. Paliwanag ng teacher. Tinignan ni Jessa ang batang lalaki na binuli ng kambal at nakaramdam siya ng pagkahabag dito. Pagkatapos ay bumaling naman siya sa ina ng bata. Ako na po ang humihingi ng dispensa sa ginawa ng kambal. Sambit ni Jessa sabay yuko. Araw-araw mong kastiguhin ang alaga mo nang matuto kung paano makibagay sa mga bata dito. Naturing ang Christian school dito, pero parang hindi naman naakma sa ugali ng dalawang yan. Hindi pa rin nawawala ang galit ng nanay ng bata. Tama na po, Mami. Lumalampas na po kayo ng salita. Sabay naman ng teacher. Samantalang nanatiling tahimik na lamang si Jessa at mas piniling hindi na lamang umimik dahil batid naman niyang mali ang dalawang alaga nito. Nagpaalam na ang nanay ng bata at lumampas sa harapan nila Jessa nang may masamang tingin sa dalawang kambal. Hindi naman masisi ni Jessa kung bakit ito nagagalit dahil sala naman talaga ang ginawa ng dalawang bata. Humingi na lamang din ng paumanhin si Jessa sa teacher at nagpaalam na rin. Habang nasa daan, ay hindi maiwasan ni Jessa na hindi magsermon sa kambal. Bakit ninyo ginawa yun? Tumigil silang tatlo sa paglalakad. Nagkatinginan ang dalawang bata. Katkat, Joy, bakit ninyo ginawa yun? Alam ba ninyo mali ang ginawa ninyo? Patuloy na sermon ni Jessa. Nakatitig lamang sa kanya ang kambal. Huminga ng malalim si Jessa. Bakit nga ba kayo makikinig sa akin? Bago nyo lang naman akong babysitter. Na hindi nga kayo tumatawag sa akin ng ate o tita. Magtaka pa ako kung hindi kayo makinig sa mga pangaral ko. Mas mabuti pa talaga na ang daddy nyo na lang ang kumausap sa inyo. Naiinis na sambit nito. Sobra siyang na-disappoint sa mga nalaman niyang ugali ng dalawang bata sa school at kung paano ito mangbuli ng mga kaklase nila. Hahakbang na sana si Jessa nang biglang hinawakan ni Katkat ang kanyang kamay. Sasabihin mo ba kay Daddy? Tila naiiyak ang mga mata ni Katkat. Kinurot naman ang puso ni Jessa dahil sa mga titig na yon. Kailangan niyang malaman. Supladang tugon ni Jessa.
Lumapit naman si Joy. Please, wag mo nang sabihin kay Daddy. May stress lang siya sa amin at madidisappoint. Nag-promise kami sa kanya na hindi na kami ulit gagawa ng hindi niya magugustuhan. Basta kunin ka niya as babysitter namin. At kapag nalaman niyang pasaway pa rin kami sa school, aalisan niya na kami ng babysitter and mag-home study na lang kami. Singit ni Katkat. Tignan ninyo, may usapan pala naman kayo ng daddy ninyo pero hindi nyo pa rin ginawa. Ibig sabihin, hindi nyo pa rin kayang magbago. Sorry pero kailangang malaman to ng dad nyo. Buo na ang pasya ni Jessa at handa na rin siya sa anumang desisyon ni James kung alisin na siya bilang babysitter ng kambal. Lumakad na silang tatlo papunta sa parking lot kung saan naroon ang sasakyan ni James. Nang malapit na sila, ay hindi sinasadya ni Jessa na marinig ang sinasabi ni James. What the hell happened? Singhal nito sa kabilang linya. Batid ni Jessa na may kausap sa kabilang linya si James dahil hawak nito ang telepono nito. Sa puntong iyon ay nagkaroon ng pagdadalawang isip si Jessa. Mukhang wala sa mood si James. Sasabihin ko pa ba? Sa isip-isip pa nito. Napansin naman sila ni James na nakatangod sa kanya. Hey! Bati ni James. Napakurap naman ang dalawang mata ni Jessa at natauhan na lamang siya nang makitang yumakap na ang dalawang bata sa kanilang daddy. Let's go! Yaya na ni James. Halatado na ni Jessa na nagmamadali ang amo niya. Agad naman silang sumakay ng sasakyan at medyo may kabilisan ang patakbo ni James. Ramdam ni Jessa na may problema si James sa kumpanya. Nakarating na lamang sila ng mansyon na hindi pa rin nagbabago ang timpla ng mukha ni James. Maging ang plano nitong kumain sila sa labas ay nawala na marahil sa isip ni James dahil sa stress. Bumaba na ang tatlo. Bye, Daddy! Paalam ni Katkat. Bye-bye! Pagpaalam din ni Joy. Kinawayan lamang ni James si Jessa at tuluyan nang nawala sa paningin ni Jessa ang sasakyan ni James. Humugot na lamang si Jessa ng malalim na hininga. Nang sa kanya napansin na nakatingin pala sa kanya ang kambal. Nagugutom na ba kayo? Biglang tanong ni Jessa. Yes po! Halos sabay na tugon naman ng dalawang bata. Ang hindi alam ng dalawang bata ay nais na itong kunin na pagkakataon ni Jessa na kausapin sila. Lalo na at wala naman si James. Si Jessa ang naghanda ng merienda nilang tatlo. Sabay-sabay silang kumain sa may hardin. Katkat, Joy, pwede ko na ba kayong makausap ng maayos? Mahinahon na sambit ni Jessa. Sabay na tumango ang dalawang bata. Pwede ko bang malaman kung bakit nyo ginagawa ang mga bagay na hindi naman dapat na gawin? Sinimulan na ni Jessa ang pangangaral. Hindi pa rin nagsasalita ang dalawang bata. Napakagatlabi si Jessa. Ganito na lang, bakit ninyo kinulong sa banyo ang kaklase nyo? Masaya ba kayo sa ginawa nyo? Nagkatinginan ang dalawang bata. Nagtataka naman si Jessa dahil ramdam niyang tila may nais itong sabihin. Katkat, Joy, naintindihan niyo ba ang tinatanong ko? Dahil kung hindi, sorry, kasi hindi ko naman kayang i-English para maintindihan ninyo. Dinadaan na lamang sa biro ni Jessa ang kanyang tanong. Napatawa naman ang kambal. Oh, 'di ba? Napatawa kayo? Sabihin niyo na sa akin kung anong dahilan at mas marami pa akong joke na mas nakakatuwa pa. Kukwentuhan ko kayo. Gusto niyo ba 'yon? Ramdam na ni Jessa na nakukuha na niya ang nais niyang malaman dahil malamlam na nakatitig na sa kanya ang dalawang bata. He's bad! Matipid na tugon ni Katkat.
Kumunot ang noo ni Jessa. Bad? Bakit bad? Siya naman yung nauna eh. Binubuli niya kami ni Katkat. Singhal naman ni Joy Joy. Anong binubuli niya sa inyo? Wala daw kaming mami. Bahagya nang sumagot si Katkat. Nakaramdam naman ng habag at awa si Jessa para sa kanyang dalawang alaga. Ngayon ay malinaw na sa kanya kung bakit nagawa ng kambal na pagtulungan ang batang lalaki dahil masakit para sa kanila ang pangaasar na wala silang ina. Bagamat totoo, ay ramdam ni Jessa na nasasaktan pa rin ang dalawang bata na harapin ang katotohanang ulila na sila. Alam ni Jessa ang pakiramdam at alam niya ang sakit dahil danas niya yon. Lahat ba ng mga kaklase nyo, ganun ang ginagawa sa inyo? Usisa pa rin ni Jessa. Tumango ang kambal. Nagngingilid ang mga luha ni Jessa. Labis ang awang nararamdaman niya para sa dalawang bata. Hindi nyo kailangang gumanti, Katkat. Joy Joy, kung asarin man nila kayo, huwag nyo silang pansinin. Ang isipin ninyong dalawa, meron kayong isang daddy na ginagawa ang lahat para maibigay ang lahat ng pangangailangan nyo. Hindi nyo kailangang magpa-apekto sa kanila. Pangaral ni Jessa. We can't help it. Nainis ako kapag binabanggit nila si Mami. Nainis ako kasi Mami was gone for good. Sabi ni Daddy, para hindi na daw mapagod si Mami. Pero sa tuwing binubuli nila kami, na iniiwan daw kami ni Mami. Hindi ko kayang manahimik. I need to prove something for Mom. Nahihibing tugon ni Katkat. Tila dinudurog ang puso ni Jessa sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kambal. Sa edad na 5 taon, ay hindi akalain ni Jessa na makakapaglabas ito ng sama ng loob. Marahil ay dahil sa maagang panahon na naulila ng kanilang ina. Nilalabanan ang bawat panghuhusga ng mga taong nakapaligid sa kanila. Dalawang batang walang kamuwang-muwang sa mundo na maagang nawala ng proteksyon mula sa pagmamahal ng isang ina. At tulad ng kambal, ay danas din ni Jessa ang masaklap na pangyayaring ito sa kanyang buhay. Mas malala pa nga sa kanya dahil pareho ng kanyang mga magulang ay sabay na namayapa. Kinabukasan, paghatid ni Jessa sa dalawang kambal, ay kinausap niya ang teacher nito. Good morning, ma'am. May gusto lang po sana akong sabihin. Yes, Jessa. Please let me know. Nakangiting tugon ng teacher. Gusto ko lang po sana kausapin ang mga kaklase ng kambal. Kumunot ang noo ng teacher. Tungkol saan ito, Jessa? At bakit? Naglabas po kasi ng kanilang sama ng loob ang mga alaga ko sa akin kagabi. At sinabi nila ang dahilan kung bakit sila nang bubuli ng mga kaklase nila. Ginagawa nila yon dahil gusto nilang gumanti at bilang bata, yun lamang ang tanging alam nila upang maipaglaban nila ang kanilang mga sarili. Kaya ang gusto ko sanang mangyari ngayon, ma'am, ay mapagsabihan ng mga kaklase niya na tigilan na ang pangbubuli nila sa alaga ko. Ganun ba? Naku, bakit naman hindi nagsasabi ang dalawang bata sa akin? Biglang nalungkot ang mukha ng teacher. Ano ba daw ang binubuli sa kanila ng mga classmates nila? Nag-aalalang tanong pa nito. Napayo ko si Jessa na tila mangiyak-ngiyak. Na wala na daw po silang nanay. Aw. Nagngingilid ang mga luha ng teacher. Lubha din itong nasaktan sa ginagawang pangbubuli ng mga kaklase ng dalawang kambal sa kanila na lingid sa kaalaman ng teacher. Ika niya'y naging bulag daw siya sa mga sumbong ng mga kaklase ng dalawang bata na hindi man lang niya narinig ang panig ng kambal. Kaya naman pinagbigyan ng teacher na pagsabihan ni Jessa ang mga kaklase ng kambal. Lahat ng mga kaklase ng kambal ay humingi ng sorry sa kanila. Ngunit may bukod tanging bata ang nagngingit-ngit sa galit. Nagsumbong ito sa kanyang ina. Ito ang batang lalaki na kinulong ng kambal sa banyo.
Dahil dito, nakarating kay James ang nangyari. Sumugod pala ang ina ng batang lalaki sa kumpanya ni James at doon nag-iskandalo. Galit na umuwi si James ng mansyon. Where's Jessa? Singhal nito sa mga katulong. Nagkataon naman na nagpunta ng sala si Jessa at narinig ang hiyaw ni James sa kanyang pangalan. Hinahanap mo ako? Let's talk in my office. Sambit ni James nang may pag-irap sa dalaga. Tila tinusok ang puso ni Jessa sa matatalim na mga tingin ni James sa kanya. Anong problema niya? Sa isip-isip nito. Kinakabahan tuloy na binabagtas ni Jessa ang pasilyo patungo sa opisina ni James. Nang makarating na si Jessa sa pinto ng opisina ni James, ay halos ayaw niyang pumasok sa loob. Please, come in. Ayaw kong magsayang ng oras. Seryoso ang boses ni James. Bumilis naman ang kabog ng dibdib ni Jessa. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa table ni James at naupo sa harap noon. Ayaw ko nang magpaligoy-ligoy pa, Jessa. Bakit ka nang ihimasok sa mga desisyon ko para sa anak ko? Sininghala ni James si Jessa. Napakurap tuloy ang mga mata ni Jessa sa gulat. Nanghihimasok? Ako? Don't tell me, hindi mo alam ang ginawa mo. Nakalimutan mo na ang ginawa mo sa school ng kambal? Nakalimutan mo na kung paano mo sila pinagsabihan regarding sa pangbubuli ng anak ko sa kanila? Mataas pa rin ang boses ni James. Kumunot ang noo ni Jessa. Hindi niya maintindihan kung ano ang ikinagagalit ni James sa maling impormasyong nalaman nito. Anong mali sa ginawa ko? Hindi na niya malaman kung paano kausapin si James, kung paano ito tatanungin at kung paano niya sisimulang magpaliwanag. Ako ang ama nila at alam ko ang dapat na gawin at makakabuti para sa kanila. Akala mo ba nakabuti ang ginawa mo, Jessa? Mas lalo mong pinalala. Sumugod lang naman sa akin ang ina ng batang binuli ng 2 anak ko. Hindi ko sila pinapalaki na tinotolerate ang mga masasama nilang gawain. Pero sa ginawa mo, pinamukha mo sa mga tao na nakakakilala sa akin na kinakampihan ko ang anak ko kahit na mali sila. Galit na galit si James. Napanganga si Jessa sa sunod-sunod na sinabi ng kanyang amo. Ayos ka rin naman ano? Yung ikaw na nga lang ang kakampi ng 2 bata, pinapairal mo pa rin ang pagiging malinis ng pangalan mo? Kailangan ka nila, James. Pero, hindi na tamang paraan ang ginagawa mo. Napikon na si Jessa, kaya naman sininghalan na rin siya ni James. Hindi mo ako naiintindihan, Jessa. Hindi mo nakikitang mali ang ginawa mo. Huminahon na si James at napahilamos sa kanyang mukha. Naintindihan kita, pero sana lawakan mong pangunawa mo. Oo, gusto mong maitamang anak mo. Pero paano mo maitatamang isang bagay kung hindi mo naman talaga alam kung ano ang tama at sino ang mali? Wala na ang mami nila. Wag na wag mong babanggitin dito ang mami nila. Hindi mo siya kailangang banggitin dahil kahit kailan, hindi ko pinaramdam sa 2 anak ko na kulang sila. Palagi kong pinasosobrahan dahil sobrang mahal ko sila. Oo, nawalan sila at nawalan din ako. Pero simula nang mangyari sa amin yun, hindi ko kailanman hinayaan na malugmok sila sa katotohanan na wala na silang ina. Garalgal ang boses ni James. Napangisi si Jessa at hindi na napansin ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Akala mo lang yun. Yun lamang ang tangi niyang nasabi at tumalikod na siya kay James. Hindi pa katapos, Jessa. Huwag mo akong talikuran. Habol ni James habang nakakumos ang 2 kamay sa galit. Ngunit tila walang naririnig si Jessa at dire-diretsong lumabas ng opisina. Naiwang napapabuntong hininga si James. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman nito. Nabigla siya at nadala ng kanyang emosyon. Nang sumunod na araw, ay lumabas ng kanyang silid si Jessa na dala na ang kanyang mga gamit. Saktong nasa salas ang mag-aama. Nagulat ang kambal sa dala ni Jessa. Maging si James, ngunit hindi na lamang ito nagpahalata.
Sinalubong ng kambal si Jessa. You're leaving? Tila paiyak na tanong ni Katkat. Where are you going? Bakit dala mo ang bag mo? Malungkot na tanong naman ni Joy. Ngumiti si Jessa at blanko ang muka. Hinawakan niya ang pisngi ng kambal. Magpakabait kayo dito, ha? Pigil na pigil ang emosyon ni Jessa. Saglit pa ay tumayo si James at lumapit sa tatlo. Katkat, Joy, come here. Marahang utos nito sa kambal. Hindi naman tumitingin si Jessa sa mga mata ni James. Sobrang sama ng loob na nararamdaman niya. Hindi dahil sa galit si James sa kanya, kung hindi dahil sa pagiging bulag nito sa katotohanang inosente ang dalawang bata at mali ang sumbong na narinig nito. Daddy, please, tell her to stay. Umiiyak na si Katkat at ganun din si Joy. I said come here. Tumaas na ang tono ng boses ni James. Sa takot ng kambal ay napilitan silang lumapit sa kanilang ama. Bumaling si Jessa kay James, ngunit nanatiling iwas ang mga mata. Aalis na ako. Salamat. Yun lamang ang sinabi ni Jessa at tuluyan ng humakbang papalabas ng mansyon. Pinilit ni Jessa na pigilan ang mga luha at bugso ng kanyang damdamin habang papalabas ng mansyon at papalayo sa mga batang napamahal na sa kanya kahit sa maliit lamang na panahon. At nang makarating na siya sa pinaka-exit ng malaking gate ng mansyon ng mga Rivera, ay doon na bumuhos ang mga luha ni Jessa. Napahagulgol ito. Iyak ng iyak si Jessa. Ayaw man niyang iwanan ang kambal, ngunit kailangan niyang gawin dahil hindi niya kayang makisama kay James na hindi namumulat sa katotohanan. Naiwan ang kambal na hindi na rin napigilan ang hindi mapaiyak. Tila dalawang baka ang nagpapalakasang umiyak sa harapan ni James. Hey kids, what's wrong? It's okay. Daddy will find a new babysitter for both of you. Enough. Tama na ang iyak, okay? Lambing ni James sa dalawang bata. But we want her. Hindi mo alam kung how much we like her. She made us feel na buhay si Mami sa puso niya, Daddy. Pinagtanggol niya kami sa mga kaklase namin na nang bubuli sa amin ni Joy. Umiiyak na sambit ni Katkat. Yes, Dad. Simula nang kinausap niya ang mga classmate namin, okay na kami ni Katkat sa school. Kumunot ang noo ni James. Naguguluhan ito. Sandali. Kayo ang binubuli? Or kayo ang nangbubuli? Gusto ni James na maliwanagan. Kami ang binubuli, Dad. At wala ka para ipagtanggol kami. Pero si Jessa andun para maging hero namin. Just like Mami. Ayaw namin ng ibang babysitter. Siya lang ang gusto namin. Pagmamaktol ni Katkat. Natigilan si James. Doon pa lang niya nahinuha na mali pala ang sumbong sa kanya ng ina ng batang lalaki na kaklase ng kambal. Mabilis na kinuha ni James ang kanyang susi ng sasakyan at nagmamadaling lumabas. Sumakay siya ng kanyang kotse at nagpatakbo ng mabilis. Hinabol niya si Jessa. At habang nasa daan, ay natanaw niya ang dalaga na naglalakad na tila hindi alam kung saan tutungo. Jessa! Sigaw ni James. Nanlaki ang mga mata ni Jessa nang marinig niya ang boses na tumawag ng kanyang pangalan. Hindi niya malaman kung lilingon ba siya dito o dediretso siya sa kanyang paglalakad. Jessa! Muling tawag ni James. Ngunit tila walang naririnig si Jessa at dire-diretso sa kanyang paglalakad. Ang ginawa ni James
ay sumakay siyang muli sa kanyang sasakyan at hinabol si Jessa. Humarang siya sa dadaanan nito at dali-daling hinabol ang nagmamadaling paglalakad ng dalaga. Nang maabutan ni James si Jessa, ay hinablot niya ang kamay nito. Jessa, let's talk. Wala na ako sa mansyon mo para utusan mo ako na ganyan. Singhal ni Jessa sabay bawi ng kanyang kamay. It's not an order. I am pleasing you. Please, mag-usap tayo. I'm sorry, Jessa. Kita sa mga mata ni James ang sinseridad nito. Mata sa mata namang nakatitig si Jessa sa mga mata ni James. Bakit? Bakit? Nagbago ang isip mo? Mahinahong tanong ni Jessa. Ipinaliwanag na sa akin ang lahat ng mga bata. Patawarin mo ako, Jessa. Naging bulag ako sa katotohanan. Tama ka sa mga sinabi mo. Hindi ko naimulat ang mga mata ko. Pero salamat sa dalawang bata dahil hindi nila hinayaan na lamunin ako ng mga maling akala ko, ng mga maling sumbong na naririnig ko. Bumalik ka na, Jessa. We need you in our lives. Kailangan ka ng dalawang bata. Kailangan kita. Hindi napigilan ni James na itago ang tunay na nararamdaman niya para sa dalaga. Namimilog ang mga mata ni Jessa sa kanyang narinig. Kailangan mo ako? Hinawakan ni James ang kamay ni Jessa. Gusto kita, Jessa. Oo, hinayaan kitang umalis kanina dahil hindi ko pa alam ang totoo. Inakala kong magiging masama kang ehemplo para sa mga anak ko dahil sa maling sumbong sa akin. Pero nang marinig kong paliwanag ng kambal, natauhan ako at hindi na nagdalawang isip na habulin ka. Alam ko sa puntong yun na ikaw talaga ang matagal ko nang hinihintay na makasama at mabigyan ng pagkakataon ng sarili ko na magmahal, na magkaroon muli ng kulay ang salitang ina para sa dalawang anak ko. Pero desisyon mo pa rin ang siyang igagalang at irerespeto ko. Tanggap mo ba kaming tatlo? Hindi pa man natatapos magsalita si James, ay siniil na siya ng halik ni Jessa. Sa mga oras na yon, ay saka pa niya napagtanto na pag-ibig na pala ang namumuo niyang kakaibang pakiramdam sa tuwing kasama niya si James. Hindi ako nagsisisi na pumayag ako maging babysitter ng dalawang bata. Dahil ngayon, alam ko na kung bakit ako dinala ng mga paa ko papunta sa daan kung nasaan kayo. Kasi kayo ang magiging bago kong mundo. Kayo ang magiging panibagong simula ng buhay ko. Salamat dahil ako ang napili mo. Pinapangako kong mamahalin ko kayo ng dalawang bata ng buong puso. Walang pagsisisi. At aangkinin kong tunay na sa akin. Gusto rin kita, James. At oo, babalik na ako. Umiiyak na sambit ni Jessa. Iyak ng kasiyahan at kaligayahan. Muling naglapat ang kanilang mga labi at nagyakap ng mahigpit. Bumalik na si Jessa ng mansyon at ibinalita agad ni James sa dalawang bata na ganap na itong magiging ina-inahan nila. Sobrang saya ng kambal. Ngayon, maintindihan mo na kung bakit wala kaming tawag sa'yo. Kasi ang gusto namin, Mami ang itawag namin. Masayang-masaya na sambit ni Katkat. Opo, simula ngayon, Mami na ang tawag namin sa'yo. Sambit naman ni Joy Joy. Mangiyak-ngiyak na niyakap ni Jessa ang dalawang bata at yumakap rin si James. Hindi nagtagal at naikasal din agad sa lalong madaling panahon si James at Jessa. Ngayon ay ganap na silang pamilya. Bumalik na sa dating sigla ang mansyon. Marami mang naririnig si Jessa sa biglaang pag-iisang dibdib nila ng bilyonaryong si James ay hindi niya yon iniinda. Dahil ang importante kay Jessa ay ang masayang pamilya na meron siya ngayon. Ang pagmamahal at suporta